Magandang araw sa inyo lahat guys. Again. At nandito na ako sa Indang. Hindi ko lang kung nakikita nyo sa camera, no? Yan, nasa maps. So may pupuntahan ako sa Alfonso. Pupunta ako ng Binyag. Binyag. Hindi ko alam bakit ako sinipon bigla kagabi. Makakatapos lang ng bagyo. Pero hindi naman ako naglalabas eh. So ito yung patunay na kahit maulanan ka hindi yan ang rason kung bakit kasi sipunin. Kasi bigla ako sinipon eh. Hindi naman ako naulanan, di ba? Yan ang mga nakaraan, ilang beses ako naulanan. Hindi naman ako sinipon. So pwede ako dumaan actually sa kabila, no, sa Patagaytay. Pero dito yung pinili ko. Maiba naman. Tsaka naghahanap ako ng almusal, nagugutom na ako. Pero alas 8 na eh. Hindi ako nakatulog kaagad kagabi kasi hindi ko alam. Actually maraming cafe dito sa Indang. Kaya lang usually yung mga cafe ngayon, usually is open hapon pa or medyo lunchtime. Kaya medyo challenging makahanap ng kape. Hindi ba pwede kumaliwa dun sa may simbahan? Oo, one way nga yun. Medyo nagugutom na ako talaga. Pag may nakita akong kahit mga bibingka ganun, makain ako. Nagugutom na ako eh. Nakalagay no entry pero may lumiko. Ang kulit. So nito mga nakarang araw guys, medyo naging busy tayo kasi may mga pinuntahan tayong events. Events yan sa pag-affiliate. So nakakatawa kasi actually hindi naman ako wala akong masyadong benta pero ini-invite nila ako. So natutuwa ako. Nakalagay no entry. Hindi. Yun pala ang one way. So ito hindi. Okay, good. Kasi itong daan na to kabila, one way ito eh. So yung huli kong event na napuntahan is yung taas ko lang. Nagmo-moist eh. Malamig dito eh. Huli kong napuntahan is yung Nestle. Meron palang Petron dito eh. So nakakatawa yung sa Nestle kasi actually lahat naman ng halos ng event na napuntahan ko is mga ganun, may mga magtotok. Sabi ko na pwede dun eh, sa may simbahan eh. Ayun, simbahan niya nakikita ko eh. Ben? So, ang nagtok nun is isang barista, dalawang chef. Tapos, meron pa iba eh, yun lang yung natandaan ko. So, yung barista is si Sir Mike Canlas. Tapos, yung sino to? Yung barista si Mike Canlas, tapos yung dalawang chef is si Chef Eric magtanong, hindi ko alam kung paano bigkasin. Tapos si Chef Regina Mendoza. So
Actually, maganda yung mga diniscuss nila, no? Si Sir Mike nagturo kung paano maggumawa ng ng Spanish latte gamit siyempre yung Nescafe. And dun ko lang nalaman na actually na meron palang coffee beans ang Nescafe. So napa-order ako na gusto ko siyang i-try. Or itatry ko talaga siya kasi Arabica naman siya, hindi ako nagro-robusta masyado. So ano siya, mix, halo siya ng robusta tsaka ng Arabica. Ang pangalan is Aromatico. So baka ilagay ko yung product link sa baba. Check out kayo. Dahil acidic ako, hyperacidity, hindi ako makapag-intake ng calamansi juice, lemonade, bira, diba? Once na nag-take ako nun, hindi naman instant, pero most of the time pag nasobrahan na ako, yan, na yung tiyan ko, tinatawag na ako ng CR. So recently hindi naman ako masyadong, pero parang nararamdaman ko nga medyo bloated ako eh. So malamang ina-acid na naman ako dahil nga panay ako kape recently. And hindi siya kape na yung brewed. Pag brewed wala, okay lang ako eh. Lalo na pag yung dark roast. Yung binibili ko kasi yun eh, atok. Tsaka mas nakakatipid ako pag nabili ako ng beans. Kasi pag bumili ka ng brewed coffee, alam mo yung parang Amerikano yata yun sa Lawson, 65 pesos. So minsan nakakadalawa tatlo ko sa isang araw. So kung ganun karami ako magkape, imagine mo magkano na yun. Pero yung half kilo sa akin is tumatagal ng isang buwan kahit pa dalawang timpla ako. So kung isa lang ako sa isang araw, mas matagal, di ba? So bakit beans? Kasi pag beans, mas na hindi kagad sumisingaw yung aroma nung kape. Unlike pag grounds, no? Pag grounds kasi mas mabilis eh pag pinag-grounds mo na. So meron akong manual grinder sa bahay. So maswerte rin tayo kasi may kaibigan tayong dating barista. So tinuruan ako paano mas mape-preserve yung beans. So mahilig tayo yung mga aesthetic, no? Kasi maganda tignan sa bahay na meron kang coffee bean. So ang ginagawa natin is ilalagay natin sa jar na, grabe talaga, parang tutuloy sipon ko. Allergy daw eh. Wala pa naman akong dalang bibili lang akong tissue mamaya. So para sensitive to light yung coffee beans. Yun yung sabi sa akin. So naniniwala naman ako kasi nung ginawa ko yung sinabi niya, compare dun sa dati kong lalagyan, parang mas na-preserve nga yung yung aroma niya. Mas naging parang na-maintain niya yung yung freshness, parang ganun. So meron akong resealable na, hindi pala tama, resealable na lalagyan nung dati kong biniling coffee beans. Hindi ko yung tinapon. Sabi niya wag may tapon yung kasi kaya ganun ang lalagyan ng mga coffee beans is yun yung reason. So halimbawa nagpunta tayo ng mga Starbucks, di ba? Pag tumingin tayo ng coffee beans doon, yung lalagyan is hindi clear. Yun yung reason, sabi niya. So sa Tagaytay, pag bumili ka, clear yung lalagyan, diba? Kasi generic na pouch lang yun eh. So pagdating sa bahay, ililipat ko siya dun sa pouch na sinasabi ko na resealable. Kaya lang ito, parang hindi ko napansin nung umuwi ako nung nakaraan. Sana itong Aromatico resealable din yung lalagyan. Wala pa eh, hindi pa dumarating. Pero kung sakaling hindi siya resealable, meron naman akong so bubuksan ko na lang siya ng maayos. Kasi meron naman akong tawag doon, yung pang clip. Nabili ko sa IKEA yun eh. Nabili namin sa IKEA.
Bili nga ba namin, nabigay ng kapatid ko. Tumatandaan. So kapag nandyan yung kapatid ko, o kaya yung tito ko, pag gusto nila magkape, freshly brewed yun. Lakas makaangas nun, no? Kaya nagtataka yung iba pagka nasa ibang lugar ako. Pag nagkape ako, black lang kape mo? Ang pait yan. Hindi, actually hindi. Kasi sanay na yung palate ko, no? So tsaka simula nung ano talaga eh, pagka coffee lover ka, mas ma-appreciate mo yung ano, yung black coffee. Uy, kanlungan. Maganda kaya dyan. Mas ma-appreciate mo yung black coffee, guys. Pero pa akong 20 minutes nakalagay. Dadaan ako ng ano, ng Alphamart. Pag may nadaanan akong Alphamart. Kanina may nadaanan na ako eh. O kahit 7-Eleven, bibili ako ng una, pagkain. Pangalawa, ay, anong simbahan to? Actually, hindi ko alam kung tama tong nakapin sa akin na simbahan. Kasi yan lang yung nakita kong parehong name dun sa Alfonso. So sana tama. Or kahit parang mini grocery, mini sari-sari store. Hindi naman sari-sari store, parang basta may tissue. Parang may baon akong tissue kasi ayun. O siya guys, bibili mo na akong tissue kasi nararamdaman ko tutulo ito mamaya. Tuloy natin yung kwento mamaya, ha? Okay guys, nakapag-almusal ako bigla. Kasi sa Alphamart guys, meron sila nung ano, yung corn beef na may kanin na 60 pesos lang. Sarap eh. Kaya lang, hindi ko alam ba't may iba bawang. Pero yun talaga yung promotion eh. Kasi yung dun sa ano, kinainan ko sa Pasay, wala naman. So tinanggal ko na lang. Para siguro may crunch na, pero ayoko eh. Meron pa ang 12 minutes guys. Tapos mali pa lang simbahan, no? Pwede na ako magsara siguro. Hindi ko alam kung narinig ako kanina kasi ano eh, mahangin. So yung napuwing ako kung kailan ako nagsara, tsaka ako napuwing. So kanina kasi pag nakabukas mahangin tapos nasipol. Hindi ko alam kung naririnig sa mic. Kasi ako naririnig ko eh, di ba? So meron pa akong 11 minutes ayon sa maps. Ano talaga ako, bloated lalo na pag nakaupo. Pero kailangan ko lang umutot. Eh, lalo ngayon kaya mas mas bloated ako kasi kumain ako. Kasi pag kumakain pa naman ako, mahilig ako mag tubig, lalo na pagkatapos. Eh may juice pa kanina, kalamansi juice. Kasi nga sinisipon ako, nagkalamansi juice ako. So
So ito guys, yung pupuntahan ko, binyag ng anak ng classmate ko nung high school. Ang galing, ang laki nung Mr. DIY yun. Nakita ko ng ganyan na Mr. DIY sa ano pa, na malaki. Nung unang beses ko nakakita sa ano pa, sa Busa nga ba yun? Ay hindi, basta sa Mindanao. G yung yung lugar yun, kalimutan ko. Basta nag-loop ako nun doon, nag-ikot kami. So hindi ko alam kung ngayon lang ako nadaan dito kasi parang familiar yung ibang lugar, pero yung ibang establishment, pero may mga bago sa paningin ko. Pagkasama ko kasi yung isang tropa ko, mahilig sa mga ganito yun eh. Pareho kami. Parang imbis na mag-shortcut, maglo-long cut. Dahil gusto daanan yung mga twisties. Alright guys, singit muna ako sa biyahe na to guys. No, para makita nyo, promote ko lang yung aking TikTok account. I-flash ko dyan sa screen, somewhere dyan. Uy, sa Barma Coffee. No? Username nga pala is amang_86. And yung mga pinopromote ko is pang basketball, usually pang sports. Pero ngayon meron na rin siya mga iba-ibang product katulad ng pang pets, mga treats, o kaya ano, meron din ako ng mga pang pagkain. So check nyo lang yung showcase ko guys, baka may mapusuan kayo, check out lang kayo dyan, no? Bago natin ituloy itong biyahe ko, and tulungan nyo ako ma-reach ko yung followers ko ng 10k. So yun yung goal ko talaga dyan eh. Masya, maraming salamat guys. Alam mo kung ano mahirap dito? Pag biglang umulan, wala akong sisilungan. Lord please, paanayin mo muna ako dun sa simbahan. Paabutin mo muna ako. Ayun, konti na lang eh. So hindi dahil nagmamadali tayo, susuungin natin yung pababa ng napakabilis, di ba? Diyan marami na didisgrasya guys eh. Yung braking habit, katulad ng pababa. Kung pababa at nag-brake ka sa harap, malamang mag-i-skid ka. Yan no? Lamig! Kasi magkapalit pa akong t-shirt. VIP. Ay. Parang ang brusko ng ano, no? Ng aso. Mukhang tama naman yung lugar ko kasi ano, may mga tao sa labas. Ponso. Ninong ako. Totoo pala. May misa pa eh, bago yung binyag. So, nandito ako sa labas. Kasi hindi ako nakapag kanino na dumating na ako. Tapos sinintay ko pa siya. Nakakatawa. Sarap na paramdam ng mga ganitong lugar. Tagal-tagal din kami hindi nagkita ng kaklase kong yun. Pero may communication naman kasi friend kami sa Facebook. Kita mga aso natutulog. Kita nyo ba? O siya. Balik muna ako doon.
hinihingi nyo na pinagad ang mga bata dito. Sa ngayon, tinatanggap ninyo ang sabay nyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kaysa mga Ang ganda dito guys sa lugar ng kaibigan ko, mga klase ko. Wala stress mo dito eh. Nga lang pagka bumagyo, tulad yan, makahalat yung nadaanan kanina. Pero bukod doon, ganda. So paano may mga ganitong lugar, no? Basta maraming greens, nakaka-relax. No? May nagbibideo okay lang kasi binyag, pero hindi naman laging ganyan. So, maririnig mo rito mga tilaok ng manok, nakakatuwa. So may mga ganito. Siya, pasok muna ako guys. Meron pang kape rito guys, oh. Robusta. Isang puno daw, 2 lata. Ano po produce, sabi ni tatay. Kape, gusto ko tuloy ulit magkape. And hello! Ayan yung mga magulang ng inaanak ko, tapos ito yung isang ninang. Ahmad po, Ismail, ikaw, di mo ko pinakilala sa asawa mo. Ito nga pala aking uniko asawa. Kaihan na asawa. Hello. Kaihan na aking classmate. Nandito aming hepe ng Maragondon Fire Station. Pogi. Bye, hello. Bagets na bagets. Kamusta na dyan sa Canada? Yan, mag-iikot ako kasi natutuwa ako sa lugar na to. Ang ganda dyan. Mamasyal muna ako. Sa baba. Huwag mo, layo na nun. Kanina doon ako eh, pinakita ko to eh, dito naman ako. Sige po. Sige. Thank you. So ayun guys, nandito ako sa Alfonso. Nakakatawa kasi nakita ako ng pinyahan. Bira na makita ng pinyahan. Dati maraming pinyahan dito sa lugar na to, sa bandang Alfonso, Tagaytay. Pero kasi nga dahil na-develop na yung lugar, so kaya alam mo na. Pero ngayon nakikita ko ng pinyahan. Ayan ang laki. Nakikita niyo ba? Nakakatawa. So kaya naglakad-lakad ako bigla. Shoutout dun sa mga ang gagaling kumanta ng mga bisita dun. So sana lumapit, kaya lang ayun, may pinya. So lumapit, kaya lang baka lumubog ako eh. Tingnan natin ang makalapit ako guys. Ramdam ako humangin. Iniisip ko baka umuulan.
Natuwa ako sa ano no? Sa pinya. Ayan no. Yan guys. Ang laki ng pinya. Nakikita nyo ba? Kumakita sa ano. Ayan, ang laki ng pinyahan no. Tapos dun kanina sa kabila, may ano, di ko alam kung paano kayo sasama rito, pero basta may video ko nun. May mga ano naman sa kanila, mga kape. Yung puno ng kape, robusta. Nakakatawa. First time ko nakakita ng ano, ng kape mismo ng puno mismo ng kape. So yan guys. Ayun pala, may pinya pa dun yun. Nasa gitna. Paano kaya sila napunta ron, no? Ayun no. Nasa gitna eh. Kasi pag nagpunta ka dun guys, matinik. Ayun no, yun no. So kung lapitan yung ano, pwede daw eh. Wala, tingnan natin para doon lapitan. Tapos makatapak ako ng ano no, pupo ng ano. Matindi nun kung may ahas. Wala naman siguro. Nandun sa gitna, layo eh. Ito pag ganito, ayun oh. Walang puno rito sa gitna eh. Sa gilid eh. Tingnan natin paano ko lalapit dito. Buti na lang nakamaong ako. Kita na ba? Ayun o. Ayun yung pinya. Pero hindi ko alam kung pwede yan. So yun. Yung isa nandun sa gitna. Natumba. Wait na ako, baka ay yan, may poops na. Hindi ko natapakan. Galing. Natutuwa ako sa mga ganitong klaseng lugar guys. Ay, nakaka-relax. Kaya ano, inikot ko talaga. Kasi nakakatawa, relaxing yung ganitong lugar. Although medyo sinisip ko, hindi ko alam kung bakit talaga. Ayun guys, ako'y pauwi na. Ang ganda talaga ng lugar na to guys. May manukan pa oh. So parang nainganyo ako para ng camping gear. Di ko lang kung nakita guys kanina. Ang ganda nitong lugar na to. So nakakainganyo siya magdadala ka ng camping gear pagka pupunta rito. Tent, basta mga pang-camping, no? Tapos raw camping ka lang. So syempre kailangan may dala ka ng sarili mong ilaw. So pag raw camping, magdala ka rin ng sarili mong tubig para kasi nakakaya naman. Pero parang enjoy yun. Although pwede naman bumili rin kasi may tinda silang tubig doon sa tindahan. Diba? Kasi may mga pinyahan. So pag nakakapunta talaga ako ng mga lugar na may pinyahan, natutuwa ako. Kahit hindi ako masyadong kumakain ng pinya, natutuwa ako kasi bihira na yung ganun guys. Ano mo yan? Andun tayo sa paniniwala na ang progresibo ay paggawa lang ng lahat ng infrastructure. So, feeling ko naman hindi dapat ganun. So, dapat dahan-dahan lang ako kasi baka ako yung madalas
At mayroong sasakyan sa harapan ko. Ah, yun pala. Ay, silang pala nun. So, ayan. Sarap pa kasi. Biro mo, first time ko nakakita ng ano, ng puno ng kape sa personal. First time ko nakakita. Meron silang tanim. At ayun na naman. Bigla akong sinipon na naman. Lamig kasi. So, ang sarap dito. Ano kaya itong lugar na ito? Alam, baka mamaya sa sobrang tawa mo, di mo pansin yung sasakyan sa harap. Nakakatawa, di ba? Ang galing ng mga tricycle dito, makikita mo kasi may takip, may pintuan yung sidecar. Alam ko dito guys, ano na to, Patansa. Tagaytay pala, Tagaytay, Patansa tuloy. So hinahanap ko kung saan ako liliko. Piling ko dito eh. Alam. Royal. Kaya pala ang lamig na rito guys, kasi ang lapit ko na sa Tagaytay. So, daming magagandang lugar dito guys. Hindi ko tuloy matandaan kung ano yung subdivision na pinuntahan ko dati. Tapos ano, parang old school na kalye. Kasi yung ano, grab and bikes, yung ano niya, yung antag doon, yung mga kalye niya hindi sementado, Sicilias. Parang gusto ko na lang tuloy na andito na rin lang ako eh. Parang gusto ko na lang tuloy mag Dreamworks Cafe. Kaya lang gusto ko na magpahinga. Malayo kasi pag doon pa ako nagkape. Tsaka iba naman. Bag of beans. Ganda ng bag of beans dito guys, oh. Kala ko Twin Lakes. Ang dami talaga magagandang view rito guys. Kung maaga-aga guys, dadaling ko kayo sa Surugin. Pero some other time. Grabe, sarap. Ayoko. Uy! Ay, kung pwede lang, no? Lang, hindi pa pwede. Sarado ata ito. Hindi. So guys, hanggang dito na lang tong video na to guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa event na aking pinuntahan. Sana samahan niyo pa ako sa ibang journey ko habang ako'y naghahanap ng kakapihan ko. Uy, 7-1 siya. Bye!